days. Okay, handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Handa na ba? Amen, amen. Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, muli po tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na walang katulad, walang kahirap sa iyo. Nasa sandali nito, Lord, muli binubuksan namin ang aming puso at isipan sa presensya mo, sa salita mo. Ikaw ang maghari sa lugar na ito, ikaw ang maghari sa iyong lingkod, Panginoon. Ang presensya mo ang kumatagpo sa buhay ng bawat sa Panginoon. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang dakilang araw na ito. Sa aming pangalan ng anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Habang po lumilipat pababa ang mga naman po sila pala ng messenger. Ang tawag po na sa kanilang mga sarili ay mga cuteness. Sabi nila, magbigyan lang natin. Okay po? Sa umagang ito, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Malamig pa po ba pag umaga? Amen. Amen. So, ngayon po, balikan natin ang tema natin for this year. Ang binigay sa atin ni Lord ay nanggaling sa Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Amen? Meron pang uwi kasi meron damdamin, may pagka-special na wala may pangnais ng Diyos kundi maranasan natin kung gaano siya kabuti. Amen? Mabuti ba si Lord sa ating mga buhay? Amen. Parang medyo mabuti ba si Lord sa ating mga buhay? Amen. Oo, kailangan dahil tayo ay lumalakad araw-araw dahil lamang sa kabutihan ng Diyos. Amen? Bakit nga ba napakabuti ng Diyos sa atin? Bakit nga ba araw-araw nararanasan natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kadakilaan? So, meron pang isang theologian ang nagtanong. Kasi, sabi dito, nais ng Diyos para na sa atin yung kanyang kabutihan. Ano man ang sitwasyon mo ha? Hindi ibig sabihin wala ka nang magiging sakit, hindi ibig sabihin wala ka nang magiging problema. Pero ibig sabihin lang nito, mangingibabaw lagi yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pero bakit may ma-experience kayong ganitong tanong at ganitong tanong ng isang theologian? Ang sabi niya, why do bad things happen to good people? Bakit may mga masasamang nangyayari sa mga mabubuting tao? Minsan, sa punto ng buhay nyo, mararanasan nyo, mapapaisip kayo, bakit nga ba? May kilala ba kayo na mabuti naman, pero bakit ganun nangyayari sa kanya? Bakit may mga tao na nabubugbog, wala namang ginagawa? Bakit may mga tao na naloloko, niloloko ng mga tao? Bakit may mga mabubuting tao, tumutulong sila pa yung ginagawa ng masama? Why do bad things happen to good people? Sabi nga nila, sabi ng theologian, kung totoong may Diyos, bakit di mga nangyayari hindi maganda sa ating paligid? Natanong niyo na po ba yan? O baka may nagtanong sa inyo? Kung totoong Diyos, bakit may mga tao nararig? Bakit may mga tao nasasalanta ng bagyo, ng tsunami, ng lindol? Hindi ba kayang pigilan to ng Diyos? Kasi kung ito ang magbabasihan natin, makikita natin bakit magkakaroon ng question yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Magkakaroon ng question yung kabutihan ng Diyos. Kasi bakit may mga masasamang nangyayari? So, kahit sa atin, amen? Kahit nilalamig ka ngayon. Sagad pa natin ang aircon. Basta Remy lang yata ang hindi naapektuhan ng lamig. Pinapawisan pa. Partida pa yan. Okay, hinaan ko muna natin. So, nakuha niyo po yung punto. Kung kayo ang tatanungin, anong isasagot niyo doon sa mga tao nagtatanong ng ganito? Bakit? Ay, yung tao na yun, mabuti naman. Bakit? May naranasan pa rin siya hindi maganda.
yung mag-uusapan natin ngayong umaga na ito. At alam niyo anong sagot ni Haring David? Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng mga awit in the book of Psalms. Ayan, nakarating na ang ating kapatid. In the book of Psalm 145 verse 9, ang sabi ng Haring David, "The Lord is good to all. He has compassion on all He has made." Amen? Hindi namimili yung kabutihan ng Diyos. The Lord is good to all. Sa Tagalog, ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Whether Kristiyano ka o hindi, ganun katindi yung kabutihan ng Panginoon. Whether kinikilala mo siya o hindi, ang Panginoon ay mabuti sa lahat. At ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. Amen? Kahapon habang kami ay nasa convention ng gabi, habang hinihintay ko yung pagkain, nagmamasid-masid ako. Maraming tao doon, pumapasok, kumakain. Maraming tao doon nag-enjoy sa pagkain nila sa labas, nag-enjoy sa kanilang pagkain, nag-enjoy kasama yung kanilang mga kaibigan. Sabi ko, kung si Lord hindi mabuti, bakit nararanasan ito ng mga tao na ito? Amen? Kasi, ang tanong kanina, hindi natin mauunawaan kung hindi natin kilala ang Diyos natin. Pero dahil kilala ni Haring David ang kanyang Diyos, ang sabi niya, ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Imagine mo, meron ba kayo napalitaan na isang magulang, ginawa niya lahat para mapag-aral, mapagtapos yung kanyang mga anak. Tapos nung panahon na siya'y matanda na, yung mga anak niya, may maganda ng buhay. Kung tratuhin siya, parang baliwala. Kung tratuhin siya, parang walang respeto. Kung tratuhin siya, walang galang. At may mga punto pa na sinasaktan siya. Imposible pa yun. Sa kabila ng kabaitan ng nanay, sa kabila ng ginawa ng lahat ng nanay, maging maayos na yung kondisyon ng kanyang mga anak, ganyan pa yung isinukli sa kanya ng kanyang mga anak. Iyon ay nagaganap sa ating buhay. Pero imagine natin, anong nararamdaman ng nanay na yun? Masakit. Amen? What more ang ating Panginoong Diyos? Amen? Kasi kung di natin kilala si Lord bilang banal at mabuti, hindi natin maunawaan at magkakaroon tayo ng maling katanungan sa buhay. Kasi, yung kanyang pagiging banal, ayaw niya sa masama. Amen? Biruin mo, nung nilikha niya yung tao, yung pinakamamahal niya, saglit pa lamang, nakagawa na agad sila ng kasalanan ng pagsuway. Amen? Pero ganun pa man, last Sunday, pinag-aralan natin na bago sila paalisin sa Garden of Eden, dinakitan pa niya si Adan at si Eva. Amen? Ganon ang ibabaw yung pag-ibig ng Diyos. Na kung paano, imagine mo yung napaka-makapangyarihan Diyos, yung napaka-buting Diyos, kinakatagpo pa rin niya yung makasalanang tao na pwede naman niyang patayin doon at doon din. Amen? Pero ganun pa man, tinapos pa agad ni Lord si Adan at si Eva. First right agad. Tapos na kayo sa akin. Kaya kung mauunawaan lang natin si Lord, mali yung tanong Kasi kung mauunawaan lang natin ng Diyos, kung patuloy natin makikilala si Lord, matatagpuan natin yung tamang katanungan. Why do good things happen to bad people? Amen? Hindi ang tanong bakit may masasamang nangyayari dun sa mga taong mabubuti Halimbawa, nagkaroon ng tsunami. Maraming napinsala. Nagtatanong sila, nasaan si Lord? Diba? Ba't ganito estado namin? Bakit hirap na hirap kami? Bakit kami nasalanta? Nawalan kami ng bahay, nawalan ng mahal sa buhay. Pero ang tanong,
Nung panahon ba na walang tsunami, nagpapasalamat sila sa Diyos? Hindi. Nakita lang nila yung painisin nung panahon na tayo dumadaan sa hindi magandang sitwasyon. Pero nung panahon na maayos ang buhay, hindi na nila huwag magpasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya unfair yung question, pero ang tunay na reality, bakit may mabubuti pa rin nararanasan ng tao sa kabila ng kanyang kasamaan? Naranasan man bang magtanong kay Lord at lumapit sa kanya, Lord, bakit ba ang buti mo sa akin kahit nakakalimot ako sa iyo? Lord, bakit ba mahal na mahal mo pa rin ako kahit ilang beses na kitang iniiwanan, hindi pinapakinggan, kahit na matigas yung ulo ko? Amen? Deserve ba natin yung kabutihan ni Lord? Bukod kay Nanay Norma, deserve ba natin yung kabutihan ni Lord? Hindi natin deserve. Pero bakit may mabubuti pa rin nangyayari? Sabi nga ng Romans, di ba? Lahat tayo nagkasala, walang makaabot sa pamantayan ng Diyos. Pero yung pag-ibig niya, patuloy pa rin tayong inaabot. Kaya ang tamang tanong, bakit may mabubuti pa rin tayo nararanasan sa kabila ng ating mga pagkakasala? Amen? Nakalimot ka kay Lord? Meron ka pa rin pagkain sa kapagkainan. Hindi ka sumunod kay Lord, iniingatan ka pa rin niya. Masarap pa yung tulog mo. Amen? Ganon katindi yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kasi kung uunawain lang natin, yung napakatinding Diyos, sabi nga ni David pa rin niya, totoo di ako nagkakamali. Lord, paparaphrasing na lang ko Lord, sino ba yung tao, bakit mahal na mahal mo? Lord, sino ba kami, bakit inaalagaan mo pa rin kami? Di ba nung nakita niyo gaano kaliit tayo kumpara sa multiverse? Di ba? Halos hindi mo na, kahit isang tundok, hindi mo kayang maitundok Ganon kaliit kumpara sa kapangyarihan ng Diyos. Pero sino ba tayo? Bakit inaabot pa rin tayo ng Diyos? Amen? Kaya ang sabi nila, ang sabi natin madalas, every kissing is a blessing. Dahil kahit hindi mo deserve, nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Dahil yan sa kanyang pag-ibig. Amen? Kaya gawin natin tama ang tanong. Ito yung pag-aaral na. Bakit nga ba, Lord, nakakaranas pa rin ng tao ng kabutihan sa kabila ng mga ginagawa namin mali at kasalanan? Kaya po, ang topic natin for today ay yung tinatawag na napakagandang doktrina. Ang tawag po dito, yung taste and see God, paano pa natin mas makikilala po si Lord sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na the universal goodness of God. Lasapin at tignan ng Diyos ang pangkalahatang kabutihan ng Diyos. Anong tawag po dyan? Ito yung tinatawag natin common grace. Ibig sabihin yung kabutihan ng Diyos para sa lahat. Imagine nyo kung sabi ni Lord, okay, yung makakatulog lang ng maayos, yung mga may sasakyan, yung mga walang sasakyan, gastos na kayo matulog. Paano na kami? O kaya, okay, yung makakaranas na ng blessing this month, yung mga 5-6 pataas. Patay na, paano yung mga maliliit? Ito yung kagandahan. Pinapakita nito kung gaano katindi ang ating Panginoon. Na whether mabuti ka o masama, whether pangit o magandang nakaraan mo, whether ano ka man ang estado ng puso mo, nais ng Diyos maranasan mo ang kanyang kabutihan. Amen? Pinapakita dito yung napakatinding pag-ibig ng Diyos. Yung kabutihan niya, kahit doon sa mga tao, kahit na doon sa mga tao na nare-reject siya, yung mga walang taong walang pakialam sa kanya. Sino dito kayang gawin yung gano'n? Yung may naninira sa'yo tapos mapakitunguhan na pa rin yung ayos. Okay, next question na lang tayo.
Kaya nga po dito, kapag naunawaan pala natin yung katuruan ng common grace, mas lalo natin ma-appreciate yung kabutihan ni Lord. Amen? Na kahit sa panahon na ikaw hindi ka okay sa Panginoon, mabuti pa rin ang Diyos sa iyo. Kahit doon sa mga mahal mo sa buhay na hindi okay kay Lord, mabuti pa rin ang Diyos sa kanila at sa ating lahat. Amen? So ano ba itong sinasabing common grace? Tandaan niyo po tandaan niyo po ito, makinig mabuti. Ang common grace ay para sa lahat. Pero para dun sa mga kumikilala sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, ino-offer ni Lord yung redemption and salvation, yung pagtubos at kaligtasan. Ang tawag naman po doon sa mga tao na meron pananampalataya kay Kristo, nararanasan natin, ang tawag doon ay yung special grace. Amen? Or saving grace ang tawag doon. Magkaiba po yun Okay? Maliwanag? Yung kaligtasan, para dun sa mga kumikilala sa Panginoong Jesucristo. Pero yung biyaya ng Diyos para sa lahat, yung common grace. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Maliwanag po? Okay, kumbaga, ito yung normal account. Pero pag premium ka, super premium, ano ba yung mga account na may premium? Spotify, YouTube, di ba? Pag nakasubscribe ka, walang commercial, walang mga ganon. Ang tawag doon, special grace. Amen? Palakpakan na dito yung mga special grace. Bakit? Tandaan natin, ang grasya, ibig sabihin, hindi man tayo karapat-dapat, ibinigay pa rin sa atin ng Panginoon. Amen? Walang qualified sa atin. So ano nga ba yung universal goodness ng Panginoon? Ano nga ba yung pangkalahatang kabutihan ng Diyos? Number 1 po. Nakikita niyo po ba yung picture? Medyo malabo yata. Okay? Ano yung nakikita niyo yung hawak nila? Parcel agad. Gulay ko na siya, nakapambalot. Regalo. Regalo yan. Yung sumagot ng mga parcel, alam niyo na. Paano madalas yung ginagawa? Tapos kung kailan ka mahimbing yung tulog, doon naman tatawag, may parcel po kayo. Kung kailan ka napapahinga, tapos kung kailan ka naman aalis, saan naman darating yung Shopee po. Buta lang dyan sa tabi nung umalis ako, nagpa-check ako. Pero alam nyo, dito, pinapakita yung mga bata, sobrang saya. Bakit? Lahat silang may regalo Sino ba hindi matutuwa pag may regalo? Amen? Pero minsan dumating pa sa atin yung punto na, Lord, ang lungkot ng buhay ko. Ang ulam lang namin, fried chicken. Tapos may ice cream lang. Gusto ko lang, meron pang foie gras, mga ganun ba, Lord? Mga sosyal. Anong pinapakita ko nito? Ang universal goodness ng Diyos, yung tinatawag natin common grace. Una, ang katangian nito ay God gives common blessing to all. Nagbibigay siya ng pangkalahatang biyaya sa lahat. Whether ano man ang estado mo, meron kang tinatanggap na biyaya mula sa Panginoon. Ano ba yung mga common blessing na to? Halimbawa, yung kaya mo pang magtrabaho, blessing yan. Yung kaya mong makakain, blessing yan. Yung malakas kang kumain, blessing yan. Yung gusto mo pa yung may sili ka pag kumakain, blessing yan. Amen? Hindi lang yung mga may sila, yun lang yung mga Christian yung mga hindi Christian, hindi pwede magsila. Hindi ganoon. Available sa lahat to. Amen? Yung pagkain, biyaya ng Diyos. Yung mga bunga sa paligid ng mga puno, kahit hindi mo naman puno, na inaanin mo. Panahon na ng mangga. Kaya masarap na ang bagoong ulit. Sa bagoong. Masarap ka ba magbagoong na? Hindi ko pala titignan yun.
kayo makukuha ng hindi nagpapaalam ha. Bilhin nyo, hindi naman hindi ang Diyos ang bibigyan ng common blessing. Diba? Lahat tayo nakakaranas ng pagtulog, nakakaranas maging masaya, nakakaranas ng kalakasan, nakakaranas ng makaisip ka o magkaroon ka ng makagawa ka ng isang bagay. Ito yung mga common blessing na tinatawag natin. Amen? Na para sa lahat. Kaya huwag mo isipin, Lord, parang hindi kita gama today. Kung gusto ka lang, kung pwede kang mabatok si Lord palagi, yung hangin yung meron ka, hindi mo nang binibili yan. Diba? Kaya nga, ang bawat umaga, ang bawat paggising ay isang pagpapala. Huwag mo agad unahan ng reklamo, magpasalamat tayo agad sa Lord. Kasi minsan mapaghanap tayo, pero marami na palang binibigay ang Diyos na mabubuti sa atin. Amen? Yung kahit may sakit ka, nakakapagsimba ka pa rin. Yung kahit may problema ka, nagagawa mo pa rin tumawa. Amen? So, una, pag sinabing common grace, He gives common blessing to all. Hindi namimili. Ano sinasabi ng salita ng Diyos pagdating dyan? In Matthew 5:45 verse B, hindi pala verse B, verse 45b, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang sabi ito sa Tagalog, sapagkat pinasisikat niya ang araw saan? Sa mabubuti, gayon din sa sama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Ganon kapatas ang Diyos. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Imagine nyo, kung halimbawa, yung sikat ng araw nandiyan lang sa mga anak ng Diyos, tapos may hindi natidiliman. Sobrang kawawa naman yung mga tao na wala sa Panginoon. Nais ng Diyos, ganito kabuti yung ating Diyos eh. Whether mahal mo siya o hindi, mabuti pa rin siya sa iyo. Ganon katindi. Hindi siya papayag na hindi mo maranasan ang kabutihan niya sa buhay nito. Kaya hindi natin na ikakaila na walang Diyos. Dahil meron at merong Diyos. Amen? Nandiyan ang Diyos natin. Subalit, yung kanyang araw, yung kanyang ulan, pinasisikat niya at pinapaulan sa lahat. Amen? Sa mabubuti at sa malasamba. Ganon katindi ang kabutihan ng ating Panginoon. Okay, una, common blessing. He gives common blessing to all. Pangalawa, yung common grace ni Lord, yung common, universal goodness ng Diyos. Number 2, kung pinaparanas ka sa lahat, yung kanyang biyaya, at pinapakita niya na ang Diyos hindi madamot. Amen? Ang Diyos hindi madamot. It's a matter of nakikita mo lang o hindi yung ginagawa ng Diyos. Pangalawa, yung universal goodness ni Lord, restraining the works of the evil. Pagpipigil sa mga gawa ng kasamaan. Okay? Isa sa katangian ng kabutihan ng ating Panginoon, ay pinipigilan niya yung gawa ng kasama. Napansin niyo ba? Ang gulo-gulo ng gobyerno natin. Amen? Ang krimen, nagkalat kung saan-saan. Ang kasamaan nakapaligid. Pero imagine nyo, nung panahon ni Noah, dahil walang batas, ginagawa ng tao lahat ng gusto niya. At dahil doon, sila ay nilunod sa apoy. Tamo pa rin kayo ng tamo. Nilunod na sa tubig. Pero ganun pa man, naligtas pa rin ng tao dahil sa pamamagitan ni Noah. Amen? At gumalat pa rin, dumami pa rin ng tao. Ang restraining works of the evil, ibig sabihin yan, ang Diyos na mabuti natin, pinipigilan pa rin niya na lubhang maging masama o lubhang makaapekto ang gawa ng kasamaan dito sa mundo. Bakit? Walang ibang nais ang diablo kundi pahirapan tayo, patayin tayo, saktan tayo. Wala siya ibang nais kundi gano'n ang gawin niya sa atin. Pero dahil sa ating Diyos, whether Kristiyano ka o hindi,
napipigilan yung gawa ng kaaway. Amen? At yung karumihan ng puso ng tao dahil sa kasalanan, kasi hindi natin naunawaan kung gaano katindi yung ginawa ng kasalanan sa buhay natin. Amen? Pero pinapaunawa ng Diyos na kahit gano'n katindi yung kasalanan, mas matindi pa rin yung gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kasi kung yung hahayaan lang ng Diyos, yung puso ng tao, naggumawa ng masama, hindi pipigilan, baka noon pa lamang, ubus na ang mga tao dahil sinira na niya yung kanyang sarili. Ngayon pa alam, di pa may batas pa yan? Nagpapatayan na ang tao. How much more kung walang batas? Amen? Ganun yung kasamaan. Lalo na, mamaya, wait lang. Kung sino ka man sa dalawa. Lalo na, kung hindi pinipigilan ng Diyos, dahil ganyan yung pag-ibig ng Diyos eh. Halimbawa, sino dito yung may mga anak na nag-aaway-away? Pinapayagan mo mag-away-away hanggang sa huli? Hindi, pipigilan mo eh, kasi iiwasan natin na magkasakitan sila. Ganun yung kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa ating mga buhay. Ibig sabihin po nito mga kapatid, gaano man kasama ang ginagawa ng diablo o gaano man kasama ang puso ng tao, hinahawakan pa rin niya ng Diyos para hindi maging lubhang masama at salahin niya ang kanyang sarili. Amen? Dahil meron siyang magandang plano. At kahit gaano ang gawin ng diablo at kahit gaano kasama ang tao, hindi pa rin ito mapipigilan yung napakatinding plano ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Kasi kung noon pa lang kay Adan at Eva, ayoko na sa inyo, hindi ganun si Lord. Amen? Meron siyang planong inilaan para sa ating lahat. Kaya sa buhay natin, mapapansin nyo, meron ba kayong kilala na hindi naman kilala si Lord? Walang relasyon kay Lord, pero nakakagawa ng mabuti. Amen? Hindi lang tayo yung gumagawa ng mabuti. Kaya pala may mga tao sa labas na nakakatulong pa rin sa kanilang kapwa. Nakakagawa pa rin ng maganda. Bakit? Kasi kumikilaw sa kabutihan ng Diyos sa kanilang puso. Amen? Para hindi lubusan, kainin ng diablo ang kanilang buhay. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? In 2 Thessalonians 2, verses 6 and 7, and you know what is restraining him now so that he may be revealed in his time. For the mystery of lawlessness is already at work. Nung panahon pa lamang ng mga Thessalonians, the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it will do so until he is out of the way. Sa Tagalog po, anong sabi? At ngayon, nakikilala ninyo kung ano ang nakakapigil upang siya mahayag sa kanyang takdang panahon. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Amen? Patuloy na kumikilos ang kasamaan. Kaya walang ibang nais ang diablo kundi inayo ka sa Panginoon. Pero hindi papayag ang Diyos. Amen? Patuloy pa rin niya tayo naabot. At sabi po dito, tanging siya na sa ngayon ay pumipigil na yun, ang gagawa ng gayon hanggang sa siya ay maalis. Ibig sabihin, may takdang kapanahunan sa lahat ng bagay. Pero sa ngayon, may plano ang Diyos at meron siyang ginagawang pagpipigil upang hindi lubusang makakilos ang hiwaga. Ito yung kasamaan sa ating buhay. Amen? Sabi po dito, maraming mga nag-aaral kasi hindi pinanggit dito kung ano yung nagpagpigil eh. Pero maraming nag-agree na si Holy Spirit ang kumikilos at tinutukay yung nagpipigil na ito. Amen? Diba? Maraming tukso sa buhay natin para gumawa ng mali. Pero dahil sa ating Diyos, napipigilan natin makagawa ng mga bagay na nagdadala sa atin sa kapahamakan. Amen? Kaya magpalad pa rin tayo dahil meron ang kapangyarihan ng Diyos na aktibong kumikilos sa ating sanlibutan upang hindi lubusang makaganap yung plano ng kaaway. Amen? Pangatlo, so una, yung common blessing ng Diyos. Pangalawa, yung pag-restrain sa gawa ng masama. Pangatlo, naalala niyo po yung panahon na to?
na kung saan ang Diyos ay bago ipako. Inaalimos ka, binuraan, pinagtatawanan, sinutan ka ng korona at tinig ng mga sundalo at ng mga tao. Sabi ko, totoong Diyos ka, ligtas mo ang sarili. Pero ang sabi ng Panginoon, diba? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang ng ginagawa. Pero kung ikaw yun, ano, kung sino yun, tapos gaganunin, ano ang reaction mo? Kapatid? Pag nakaba ako nito, mandaan sa akin. Huwag na ako kukain, pagkain eh. Yun ang initial reaction dahil sa maruming puso. Pero ang pinapakita sa atin ng Panginoon kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Yun nga lang, gawan ka ng masama, yung may marinig ka lang na hindi maganda patungkol sa'yo, nagkaalam na yung puso mo na magalit. Pero how much more, yung Diyos natin, nagkasala tayo, ibinigay pa niya yung anak niya para mahirapan para sa atin. Amen? Dahil pinapakita dito, yung number 3, yung kindness to the ungrateful and wicked, kabaitan sa mga walang utang na loob at masasama. Pinaparanas pa rin ng Lord yung kanyang kabaitan. Amen? Kaya nung panahon na ito, naranasan ng mga sundalo yung kabutihan ng Panginoon. Ang tanong po, anong kaibahan ng goodness sa kindness? Anong kaibahan ng kabutihan sa kabaitan ng Diyos? Ang goodness o ang kabutihan ng Diyos ay nagpapakilala kung sino siya. Ito yung inner nature niya, yung character niya. Amen? Yung kindness ni Lord, ito yung kung paano niya minamanifest yung nature niya. Okay? Yung goodness, kung sino siya, at yung kindness, ito yung ginagawa niya, yung character, yung nilalabas niya. Ito yung action niya. Amen? Kaya sa panahon na sa kanya ay mayroong mga ungrateful at wicked, hindi niya ito sinisimangutan. Bagkus, andun pa rin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Kaya iba yung goodness at kindness. Sabi nga nila, ang goodness daw, yung kabutihan ng Diyos, o yung kabutihan, ay yung ugat. At yung tumutulong mula dito, isa dito yung kindness ng Panginoon. Amen? Yung kanyang kabaitan. May kilala pa kayo ng mga may mga magpo-post pa, di ba? Kapag hindi mo kilala si Lord, may mga post ng ganito eh. Ang ugali ko, nagre-reflect lamang kung anong pinapakita mo sa akin. Nasabi niyo na rin ba yun? Ganun ako dati eh. Mabait ako sa'yo kung mabait ka sa akin. Pero masama ako sa'yo kung masama ka rin sa akin. Kung hindi mo pakilala ang Diyos. Pero pala pag nakilala mo si Lord, wala siya ibang pinakita halimbawa, kundi yung kabaitan. Kahit na walang utang na loob, kahit na masasama pa yan, mabait pa rin ang Diyos. Amen? Ano sabi na salita ng Diyos? In Luke 6:35, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High. Bakit nag-uutos na ng Diyos? Because He is kind to the ungrateful and wicked. Sa Tagalog ang sabi, ano po utos sa atin ng Panginoon? Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Kaya ba yan? Hindi nga rin sabihin na lang. Ito ang utang sa paggawa ng mabuti. Pero, sabi nga ng salita ng Diyos, mapalad ang mga nagpapahiram na hindi na umaasa ng kapalit. Kasi yung magbabayad sa kanila, si Lord. Amen?
wala sila dito ngayon. Tayo ang kaya nga tayo ang kausap dito. Bakit? Sa mundo, yun yung patakaran ng mundo. May ginawa ka sa akin, kalitan mo, bayaran mo na. Yung binigay ako sa'yo, ibalik mo. Pero ang tanong, ganun ba ang patakaran ng Diyos? Nung minahal ba niya tayo, kamahal-mahal ba tayo? Nung binigay ba niya yung buhay natin, meron ba siyang kondisyon? Okay, pagkala kayo, sumunod sa akin, hindi ako magpapakamatay sa inyo. Wala ganun. Bakit? Ang sabi dito, may utos, pero meron din reward. Malaki ang magiging gantimpala ninyo. Bakit? Si Lord ang bahala sa inyo. Kaya nga, ito yung patakaran ng Diyos at patakaran ng tao eh. Ganon katindi. At kayo magiging mga anak pa ng kataas-taasan. Dito pala makikita na ikaw isang anak ng Diyos. Sabi nga, ang isang nagiging karakter ng tao na nakakilala kay Kristo, yung dating ganito, nagiging ganito. Ang isang Kristiyano, tututong maging generous kapag nakilala niya ang Diyos. Bakit? Dahil nakuha niya to sa Diyos na nagmahal at naging generous sa Kanya sa kabila ng Kanyang pagkukulang. Amen? Kaya sabi dito, merong gantimpala, pero may dahilan din si Lord sapagkat siya ay mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Amen? Meron siya example, meron siyang pattern. Bago niya iutos, ginawa muna niya. Dahil mahal niya ang lahat ng kanyang mga nilikha. The Lord is good to all. Amen? Ano man yung response ng tao, mahalin mo man o hindi si Lord, mahal ka niya. Yun yung napasok na pagmamahal niya. Yung hindi naghihintay ng kapalit. May mga tao na sabihin sa'yo, mahal mo man o ako hindi, mahal pa rin kita. Narinig mo na ba yan? Dahil yun yung pag-ibig ng Diyos na dumadali sa atin. Dahil gano'n siya magmahal sa atin. Amen? Ano man yung response, mabuti ka man, mahal man si Lord, o hindi, nire-reject ka man si Lord o hindi, sumusunod ka man o hindi sa Kanya, mabait na rin si Lord sa atin. Amen? Pangapat, dahil mabait ang ating Diyos, makikita natin na siya ay ganito. Sino ito naka-experience magkaroon ng ganito? May mga noisy, sa butahan. Bukod ba sa butahan? Alam mo, sinubukan kong bilangin ko. Ang dami kasi 5, 10, 20, 25, 30, 35 times 4. 35 times 4. Diba? Nala ako sa mat. Mahina na. Meron ba kayong kilala? Kasi, sa buhay natin marami tayong mararanasan eh. May mga tao na meron tayong mga tao na nakakasalamuha na kung saan talaga namang napaka-bless. Yung hanggat lahat ng gagawin niya, halos yayamutin ka at iinisin ka. Sabi ko, hindi biro maging magulang eh. Kasi pag nandiyan sa akin yung mga bata, magkakasabay-sabayan. Si Gagab, si James, si Toto, tapos may impin pa. Pag yun nagsabay-sabay, di ba Lord, hindi pa ako matibay. Malapit na. Tapos bisa may Joshua pa. Tapos bisa dati may Diblat pa. May Yana pa. Ano pa na ko? Lalo pag nandun ako, pag Sunday morning meron ako ministry. Ministry sa pinakamagugulo. Nandiyan si Gabgab, si Kikoy, si Yana. Andun yung pinakamaiingay sa likod.
Hindi pa lumilipat pa po sa akin. Hindi ko pa matangay. Tulog. Di ba? Ano nga, saludo ako sa mga magulang kasi hindi simple. Kasi yung pag nandun sa akin ng mga bata, Lord, sabi ko nga, Lord, talagang hindi pa ako matatag talaga. Talagang hinuhubog mo pa ako kasi kahit anong pray, may mga panahon nagpe-pray ako, nag-worship ako, pero pag sila nagtulong-tulong talaga. Sabi ko sa, hindi mo lang nagwawala. Pero napapaan natin, pumipitik pa rin yung, woo! Pero hindi ko yan tinatake na, ayoko na sa inyo. Ganun pala pagmahal mo ng tingin. Yung kahit gumagawa ng mali, kahit na pinapahin ulo mo, tanggap mo pa rin dahil mahal mo. Amen? Kaya sabi ko, Lord, training mo to sa akin at bugin mo pa ako. Marami pa talaga akong dapat matutunan. Meron ba kayong kilala na marami ng lista sa buhay mo? O araw-araw may 5. Araw-araw may 10. Sa isang buwan, di ba? Kung lilista lang natin, ubus na yung notebook. Pero, papalad yung mga may asawa na sa kabila ng makailang mga pagkakamali, nagiging matatag pa rin at niyayaka pa rin yung kanilang asawa para sa pamilya. Hindi madali, hindi simple yung mga taong doon. Appreciate ko yun. Yung kahit ilan ang gawa ng masama, andyan pa rin. Lumalaban para sa inyong pamilya. Bakit? Dahil meron tayong Diyos. Okay, pinaisip na ba kayong tao na ganito? Dito ako ganito yun sa kapila. Pero, pinaisip na kayo? Tama yan. Tama yan. Maayos kayo dumating, maayos pa rin kayo ulit. Meron mga maayos dumating dahil sa preaching, kakatulog nag-away na ulit. Pero, may naisip na kayo tao. Pero alam nyo, meron ako isang nabasa. Bihira sa atin yung mga kaisip na tayo to. Amen? Sabi nga na isa ko nabasa, madalas ang tanong natin, ang hirap mahalin na hindi ka mahal-mahal. Pero habang nagpapaliwanag siya, dumating siya sa punto, ang hirap ko din palang mahalin. Amen? Kaya pagka nasasagad ako sa iyo, Lord, pinapaalala niya sa akin, yung dati, inanawa kita, yung dati, pinagtsagahan kita, yung dati. Kaya na-realize ko, mayroon din naman ako mahalin eh. Amen? May mga ugali din tayo na hindi maganda. Pero ganun pa man, minahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya bago tayo magturo sa iba, ikaw, madali ka bang mahalin? Sinasagot ka. Dapat ang sabagay, ikaw dapat makakasabi niya, ikaw nakakalaman eh. Tapos sabihin ka, gagawin mo rin. Number 4, bakit ito pinapakita? Dahil ang Diyos natin, ang universal goodness ni Lord, slow to anger. Amen? Hindi madaling magalit ang ating Diyos. Yung mga nakakalamit na ng kabaligtaran. Imagine niyo kung ang Diyos natin, pag nakagawa ka lang ng mali, papaluin ka na niya agad. Kung nakagawa agad, nakaisip ka lang ng masama agad, mararamdaman mo agad. Nung wala pa, nung dati, nung lumang panahon, di ba, ang taong nagkakamali, kinakain ng lupa. Inuulan ng apoy. Pag nagkamali yung isa, yung tatay, dama yung buong pamilya, pati hayop. Ano sabi ka rin? Hindi na ako mag-aasawa pa rin. Ganun ka hindi. Pero ganun pa man, naisip natin ng Diyos na yung grasya niya nasa atin at hindi siya ganun kadaling magalit. Ano yung ibig sabihin nito? Na ang Diyos natin mapagpasensya
Amen? Mapagtyaga hanggang huli. Long suffering. Amen? Ganon katindi umunawa sa atin ang Diyos natin. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. Amen? Hindi siya mainipin. Hindi siya basta-basta sumasato. Lagi siyang merong tamang kapanahunan sa lahat ng bagay. Amen? Dahil sabi ng salita ng Diyos, the Lord is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His ways is the whirlwind and the storm, and clouds are the dust of His feet. Ibig sabihin po nito, hindi porket mabait at mabuti ang ating Diyos, aabos ko natin. Sabi dito, si Yahweh ay hindi madaling magalit, subalit, ano sabi? Dakila ang kanyang kapangyarihan. Ganon siya at hindi ng pag-unawa sa atin. Amen? At tiyak na mananagot ang sino man sa kanya ay kumalaban. Sabi nga dito, bagyo at ipo-ipo ang kanyang dinaraanan. Ang mga ulap ay kagaya lamang ng alikabok sa kanyang mga paa. Yung malakas ang makapangyarihang Diyos, napakabuti at hindi basta-basta nagagalit. Amen? Kaya naman tayo, i-extend din natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ikaw, kung ikaw ay madaling magalit, isang paalala, kasi Lord, sabihin mo nga sa iyong katabi, si Yahweh ay hindi madaling magalit. Kaya ikaw din. Testingin natin mamaya. Number 5, hindi na akong galapos pa ulit. Hindi nyo, no? 4 pa lang yan, pero napakatindi ang kapag-ibig ng Diyos. May kapag-ibig na. Pang-5. Kapag pumukpok na, ang tawag dito sa pumukpok na yan, malit. Pag pumukpok na, yung matil na yan, yung malit na yan, meron na yung desisyon, meron na yung conviction, meron na yung papataw, parusa. Amen? Pero alam niyo ang Diyos natin, number 5, ito naman magtatapos. Ang Diyos natin, binibigyan ng biyaya ang lahat. Pangalawa, pinipigilan na yung pagkilos ng Diablo, ng kaaway. Pangatlo, siya ay mabuti. Kahit doon sa mga walang pakialam sa kanya. Pangapat, hindi madaling magalit. At pangwali, dahil hindi siya madaling magalit. Bakit hindi siya madaling magalit? Dahil He is delaying His judgment. Pag-antala sa kanyang paghukom. Amen? Hindi niya agad binibigyan ng kaparusahan ng tao bahal sa kanyang pagkakasala. Ngunit nagbibigay siya ng tamang kapanahunan upang magkaroon ng pag-asa ang lahat, ang bawat sa atin. Sabi nga, kung si Lord ay agad-agad nagpapataw ng kaparusahan, meron kaya nakaligtas sa atin dito? Meron kaya nakalapit pa kay Lord? Wala na. Pero dahil sa inaantala, sabi nga ni Pastor Remy, ubus na ang tao. Kung ganun, hindi ganun kabuti ang ating mga dahil pero mabuti ang Diyos. Alam niyo yung gusto niya ng protein, gusto niya ng paluin, sa mga bata yung gusto niya na, pero pinipigilan niyo pa rin. Bakit? Dahil yun sa pagmamahal. Amen? Dahil ayaw niyong mapahamak, masaktan ang tao. Kaya ganun din ang ating Panginoon. May tamang kapanahonan at inaantala niya yung kanyang paghukom. Mayroong tamang panahon. Bakit niya inaantala ang kanyang judgment? Number 5, sa verse na to, ang sabi ng salita ng Diyos, in 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sa
Tagalog, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan, bakit hindi nangyayari doon yung masama? Di ba na sinabi ng Diyos, sabi ng Panginoon dito, hindi niya pwedeng hindi ito pa rin yung kanyang pangako, hindi niya inaantala o hindi niya hinahayaan, hindi maganap yung kanyang salita. Pero sabi dito, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ayaw din naman ng Diyos na may mapunta sa impyerno. Pero dahil sa binigay niya sa ating kalayaang mamili, nire-respeto niya yun, ginagalang niya yun, hindi pwedeng kontrolado na kung siya lang masunod, lahat talaga gusto niya. Pero dahil doon sa binigay niya kalayaang mamili sa atin, dahil sa pag-ibig na yun, baon siya sa kanyang salita. Hindi niya lahat gusto mapahamak. Amen? Ayaw ng Diyos mapahamak ang mga mahal sa buhay. Kaya nga patuloy natin silang pinapanalangin. Amen? Na dumating yung tamang kapalakunan. Dahil nagbibigay pa siya ng pagkakataon para tumalikod, pagkakataon para makalapit sa Panginoon. Kaya kapatid, kung meron mang ginigil si Lord sa puso mo ngayon, kung may nagagawa ka man, hindi ka sa kalooban ng Diyos, bakit hindi ka agad nakakaranas ng pagpalo, ng pagkukorek? Binibigyan ka ng pagkakataon para maituloy ka yung pagkakaroon mo. Amen? Binibigyan ka ng panahon ni Lord para matuto. Dahil ang lahat ay binibigyan ng pagkakataon para makapagsisi pa at tumalikod sa kasalanan. Ito yung pinaka-goal at objective ng pangkalahatang kabutihan ng Diyos para ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen? Ito yung mapagpasensya, napaka-maunawain, at napaka-haba ng pagkatsaga sa atin ng Panginoon. Amen? So, may natutunan po ba tayo ng umaga na to? I-recap na natin, ano ba itong universal goodness of God? O yung tinatawag natin common grace? Ang pangkalahatang kabutihan ng Diyos. Una, siya yung nagbibigay ng pangkalahatang biyaya sa lahat. Ang lahat, whether mabuti o masama, whether may pakialam sa kanya o wala, tumatanggap ng kanyang pangkalahatang biyaya. Pangalawa, inipigilan din niya ang gawa ng kasamaan sa mundo ito at sa buhay natin, restraining the works of the evil. Pangatlo, ang kabaitan niya ay nararanasan kahit ng mga walang utang na loob at masasama. Tuloy mo. Madalas, commercial lang yun. Madalas, sa mga anong panahon nakakalimot ang mga anak ng Diyos? Ayon sa survey, madalas sa panahon pa ng pagpapala. Amen? Kaya naman, bait pa rin sa atin sa Lord. Number 4, slow to anger. Hindi siya madaling magalit. Nandun yung pagpapasensya niya at pag-unawa. Kaya naman sa mga taong mga nakakagawa ng mali sa atin, paranas natin yung katangian ng Panginoon. Amen? At panglima, delaying His judgment. Inaantala niya ang kanyang paghukom. Kaya naman, ang anak ng Diyos, inaasahan niya na kumilos para abutin yung mga tao na ito. Amen? Hanggang maaari, inaantala niya ang kanyang paghukom para magkaroon ng pagkakataon na iba na makaranas ng kabutihan ng Diyos. At dito na po ako magtatapos, iwanan na yung verse na ito, pagkatapos ko mapicturean. Sabihin niyo lang, tapos na po. Ang sabi po dito sa Psalm 104 verses 27 to 22. All creatures look to you to give them their food at the proper time. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they are satisfied with good things.
Sa Tagalog po, lahat ng ito sa iyo ay naghihintay upang mabigyan sila ng tamang panahon ng kanilang pagkain. Iyong ibinibigay sa kanila, ito ay kanilang tinitipon. Iyong binubukas ang iyong kamay, sila ay napupuno ng mabubuting bagay. Amen? Maliit man, malaki, tao man, mabuti o masama, ang kamay ng Diyos ay inaalok niya. Binubukas niya sa mga tao na kanyang mga nilikha. Amen? Kaya kung makapansin natin, sa panahon ng mga tao ay walang pagkakakilala kay Lord. Sa kanyang bawat paghinga ay pagpapakita ng grasya at habag ng Diyos. Amen? Kasi wala na siya sa tamang posisyon eh. Pero dahil sa kadaitan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, binibigyan pa rin ang pagkakataon ng bawat sa atin na makalapit at sumunod sa Kanya. Amen? So dito po, sa conclusion ko lamang, ang biyaya ng Diyos, ang Kanyang kabutihan, ay pinamamalas niya sa lahat upang maganap ang Kanyang layunin. Amen? Upang maganap ang Kanyang plano na lahat ay makaranas ng Kanyang kabutihan. At ang pangalan niya ay mapapurihan. So that His name will be glorified. Amen? At dumating sa punto na ang tao ay kikilalanin na may isang mabuting Diyos na nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya let us extend this love, this goodness sa mga tao na nakapaligid sa atin. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa Diyos.